Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin na iyong September 28 to October 4, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. This is general reading, kabayan Gemini. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, lagi niyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Meron tayong Capricorn, Virgo, Libra, Aries, and Taurus. Nandito ka sa sitwasyon mo na you want to secure yourself, or hindi yung sitwasyon na may pinoprotektahan ka, pwedeng ganun, o pinoprotekta, or you need, no? Yung sarili mo dito sa sitwasyon. Meron kang mga bagay na iniisip o pag-iisipan o iisipin na gusto mong baguhin sa buhay mo. Gusto mong ayusin sa buhay mo. Ayan. You're using your intellect, or hindi yung sitwasyon na may mga bagay na ganun. Para may mga duty. May mga duty or there's a duty ka na gagawin this time. No? Or na gusto mong mabago yun. Yun ang nakikita ko sa ito. Na gusto mo mag-growth or magbago or maayos o makamit. Yun ang nakikita ko dito. Also, makaka-receive ka daw ng information, communication, messages, news with someone. Pwede may madidinig ka or kung ano man yan na ito is makapagbibigay sa'yo ng pain. Kasi may kalungkutan ako nakikita sa'yo. No, may kalungkutan ako nakikita. There's a burden situation ako nakikita sa'yo. May biglaang magaganap o mangyayari na hindi mo aasahan. Warning lang naman to. Hindi naman to. Pwedeng ma-receive mo lang yung information na yon, or pwedeng ikaw o malapit sa puso mo. No? O sa'yo mangyari. Or sa, wag naman sana, syempre, diba? There's an accident. Or warning lang to, no? May mga danger situation ako nakakita dito. Pwedeng danger when it comes sa health mo or sa health ng mahal mo sa buhay. Pwedeng may mga lungkot, pag-asa na biglang malulungkot, pwedeng ganon. Yan, may sinasabi kasi dito na there's a karma. Ganyan, may karma from the past. Pwedeng may tao na kukonek ka sa taong na nakaraan, o may taong kukonek sa'yo, or kung ano yung ipinula mo in the past, darating yun sa'yo. Yan. Good or bad man yan. Alam niyo naman siguro sa sarili niyo yun. Diba? So, iba dito ay, sabi mo, you need to be aware daw when it comes sa mga pagpapasya, mag-trust ka daw sa intuition mo, listen to your inner voice. Kasi, kung hindi ka makikinig doon at gagamitin mo lang yung utak mo, ang kalalabasan nun is wrong choice. Parang bad yung kalalabasan nun. Kaya, ang sinasabi dito, hindi ko naman sabihin na wag mong gamitin yung utak mo. Gamitin mo din yung utak mo in a good way. No, in a good way. Ganun. May mga papers and documents ako nakikita. Hindi ko alam kung may ipapasa ka ba, may susulatan ka ba. Pero kung may mga susulatan at ipapasa ka, you need to be aware. Or may mga documents related to something, no? Na maaring may papapirma sa'yo, ipapasa mo, asikasuhin mo. Basta may mga speech din ako nakikita, no? Maaring may mga speech situation. Mag-ingat ka rin, no? Sa mga speech mo, sa mga sasabihin mo, sa mga kilos mo, sa decision mo. Kasi
pwedeng ikapahamak mo yun. Huwag pa bigla-bigla rin, ibig sabihin. No? Kasi magiging cause yun ng mali. Magiging cause yun ng frustration. There's a burden, yung iba dito is there's a big problem na pagdadaanan o pinagdadaanan sa buhay mo. And then also, may mga promises ako na nakikita. Pwedeng promises to yourself or may mga promises with someone, may mga dealing, may mga partnership. There's also a commitment o you are committed with someone na may pinagdadaanan sa buhay na lungkot or pwedeng ikaw ito. Diba? O handun din yung when it comes sa cycle ng buhay mo, paulit-ulit siya, Gemini. Yun nangyari sa'yo. Sana wag naman, no? Mag-ingat kayo sa mga matatalas na bagay. May hospital ako nakikita. May nagpapadoktor ba? May magpapadoktor? May papacheck up? May kailangan ba na maintenance? Or there's a surgery? May ganun ako nakikita. Basta dyan sa hospital and doctor. No, mag-ingat ka sa mga pipirmahan mo ha, ingatan mo pa rin yan. Sa mga matatalim na bagay, ikaw or someone into your life, pwede ka masugatan, matusok, madapa, magdugo. Yan, may mga dugo. May mga, hiwa, ganyan sa iba. O biyak. Ano ba yun natin? Pwede sasabi mo? Basta ganun. Pwede naman mahiwa ka ng kutsilyo o matusok ka ng kutsilyo. Pwede yun. O kaya someone. Diba? Okay, wag naman sa operation. Wag naman ganun. Kasi may surgery na ako. Tingnan natin. May mga sitwasyon. May mga di-respect information, no? Information communication. Dito, to? Expansion to, no? Yan, may mga expansion situation. Have faith lang kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon na akala mo paulit-ulit at hindi mo nalalakpasan yung problema mo o may mga unfinished business ka. Have faith lang. No? Matatapos din. Energy niya. Wait. Ano ito? Universe. Okay. Okay, energy mo. Energy mo sa nakikita ko sa'yo dito, you try to make it balance. Magkakaroon ka ng balancing feelings or babalansin mo yung sitwasyon mo this week sa nakikita ko dito sa mga tao na who's connected sa kasamahan mo sa trabaho, sa family mo, ganyan. Pero kung titingnan ko dito, iba dito kasamahan ko sa trabaho. Ang nakikita ko rin sa ito, aayon ka sa isang sitwasyon sa buhay mo. Yun ang sabi. Aayon ka dun. Parang halimbawa, aayon ka lang na agusin ka ng nangyayari sa buhay mo, ganun. Yung iba. Makakaramdam ka raw ng dito, hindi ko masabing, hindi siya kasaganaan hindi siya ganun. No, sa nakita ko dito. Pero, kasi, may mga tao, kasi ako nakikita dito, or may tao, na there's a good connection, and there's a person na nakikiramdam lang para sa'yo. Meron. Yun ang nakikita ko dito. Meron. Sa iba sa inyo, may mga tao o may tao na matutokso ka. May tao na matutokso ka. Pwedeng good or bad to Pwedeng ganun. Halimbawa, o baka naman ikaw yun. Halimbawa, sabihin ko sa'yo na, bulihin natin to, gawin natin to, sabihin natin to. Parang ganun, matutokso ka. O sige, try natin. Busitin lang natin. Medyo iwas ka sa ganun, ha? Kung ano mang o ano mang sitwasyon mo yun. May mga tukso.
parating. Okay. Iba dito may travel eh. May mga lakad. Parating po. Okay, parating sa iyo. Marami ka daw iisipin. Sabi dito. May mga biglaang kang maiisip o may mga biglaang kang gustong gawin. O biglang masasabi, gustong gawin. Yun ang nakikita ko dito. Yun ang parating sa'yo. May mga, parang either magiging busy ka, or may mga marami kang aaksyonan. Maaring ganun sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. Marami kang gustong solusyonan. Marami kang gustong i-recover. Ganyan. Also, pag-uusapan ka daw. Gemini. No? May mga tao na kukonect sa'yo, sa iba naman sa inyo. May mga taong kakausapin ka, or mga taong kukonect sa'yo. Parating din sa'yo is magkakaroon ng improvement sa iba sa inyo when it comes to finances. There's a lack situation ako na nakikita sa'yo, or maybe you are thinking about lack, no, sa iba sa inyo. Sa iba naman dito is may mga hardship situation na matatapos na. Pwedeng sa pera, kung dati nagkakaroon ka ng problema sa pera, matatapos na yun, unti-unti na magkakaroon ng development, maaaring sa iba sa inyo, ganun, no? And then, as long as you are focusing, pero tingnan pa rin natin mamaya yung pera. And then also, there's a positivity happen into your life, pero ang sabi dito is, huwag kang pabigla-bigla rin sa mga decision making mo at sa actions mo. Kasi pwede rin iyon na hindi maging maganda yung karesultahan. Kailangan you need to plan, no? Also, positivity is coming. Magkakaroon ng either may i-recover ka or magkakaroon ng recovery in some aspect of your life. May pagre-recover. Ako nakikita dito. O yun. Tinitingnan ko pa kung ano yung message. Wala na ako nakita. May mga ano ka, no, sudden action na gagawin. So, iba dito, may mamadaliin daw kayo. Basta sabi ko sa inyo, di ba, huwag kayo magmamadali. Anong dapat iwasan ni Gemini? Pag-isipan nyo maigi yung mga bagay-bagay. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan yung ano, over-emotional, overthinking, ganyan. Yung illusion ka lang ng illusion, dream ka lang ng dream, pero hindi ka nag-a-action, diba? Mag-action ka rin, sabi ganun. Okay, iwasan mo yung ma-stuck, or hindi ka makapag-focus, or hindi ka maging patient. Kailangan mo is patient. Kailangan mo is mag-focus at mag-action and maging practical. Don't be stuck, ang sinasabi dito. Sinasabi rin dito na huwag kang maging matigas ang ulo, ganyan, or makinig ka rin sa iba, no? Ibig sabihin. And syempre, huwag kang maging irresponsible, huwag kang ma-stagnant, huwag kang, ano ba to? Mapanghinaan ng loob, isa rin yun. Syempre, is huwag ka magkakaroon ng self-doubt sa sarili mo. As long as alam mo sa sarili mo na tama iyon, makakatulong, makaka-improve, makaka-develop, o makapagpapabago ng buhay mo, mag-forward ka. No? Yan. Huwag ka matakot sa mga pagbabago magaganap sa buhay mo. Kasi there's a reason. Also, kung pwedeng gawin ngayon, gawin na, wag bukas.
iwasan mo yung, yun nga, feeling emotion, yung kung kulang ka sa tulog, mas damihan mo pa yung tulog, sa next, magbawi-bawi, i-release mo yung takot mo sa katawan mo. Alam ko minsan hindi ka takot, pero, may mga pinagagamitan kasi yun no? Halimbawa, takot kang sumubok ng isang business kasi baka yung kausap mo is scammer. Mag-trust ka sa intuition mo na nun. Mag-trust ka sa intuition mo. Kung kailangan na harapin mo siya at you need to discover yung bagay na yun. Kung legit ba siya or hindi. Diba? Yung mga ganun. Eh, syempre, iwasan mo yung mag-focus to your anxiety. No? O yung mga alalahanin sa buhay. Magpakatotoo ka sa buhay mo in a good way. May mga bagay na dapat mo na i-cut, tapusin, i-let go. And start a new beginning in life. Love. Love ay sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta ang love ni Jenny? Anak, ano ba yun? Okay, when it comes to love, kung kayo is single, you need to be aware. Ang sinasabi dito, you need to be aware sa isang tao na makikilala mo. No? Makakilala ka ng isang tao na kagagaling lang sa breakup o nagkaroon sila ng problema ng kanyang karelasyon. Pero mag-trust ka daw sa intuition mo, makiramdam ka ang sinasabi dito. Pag-isipan mong maigi at huwag kang magmamadali sa buhay. Huwag mo siyang madaliin. Yung connection na to, no? Sinasabi nito. I-enjoy mo muna yung panliligaw niya o yung panliligaw mo sa kanya, ganyan. Kung ano man yan. Kung sa mga nagkahiwalay dito, itong tao na to is nagkaroon siya ng awakening. No, iniisip ka niya palagi or vice versa. No pointed name, ganyan. Magulo isip niya, iniisip niya, binapantasizing ka niya, dinidream ka niya, no? Itong tao, nagkaroon siya ng awakening sa nakikita ko dito. Gusto kanyang kausapin. Kaso, ang nakikita ko kasi dito, na kinakabahan siya. Kasi hindi niya alam paano siya mag-approach sa'yo. Hindi niya alam paano kanya kakausapin. Nahahatak tong na nakaraan, itong tao na to. Kumbaga, doon pa rin yung attraction ng tao na to sa'yo, no? Gemini. Kumbaga, gusto niya kasi na reconciliation or gusto niya ng peace sa'yo. Yun ang sinasabi. Gusto niya makapag-communicate at gusto niya nang i-end yung situation na hindi kayo nagkakaroon ng connection. Yun. Namimiss ka niya or nare-reminiscing niya yung past na mga naganap o nangyari sa iyo. Gusto niya ng partnership sa iyo, no? Yun ang nakikita ko dito. Actually, parang humingi siya ng tulong sa iba. Itong taong nakikita ko parang humingi siya ng tulong sa iba. Kung paano siya makipag-ayos sa iyo. Yun ang nakikita ko dito Kung kayo naman is in relationship. Yung cycle ng buhay nyo, same pattern. Yun ang nakikita ko dito. Away-bate, solutions, away-bate, solution. No? Kung tutusin, aware naman kayo sa feelings ng bawat isa. Maaring, or maybe isa lang sa inyo ang aware sa feelings ng isa, no? Yun ang nakikita ko dito. Isa kasi is very independent. Hindi ko alam why. Hindi ko itong nasa ko. Kala ko nasa bibig ko Yung isa kasi dito is napaka-very independent person. Pwedeng ikaw or siya. Marami siyang iniisip na bagay-bagay o sitwasyon. Ang nakikita ko rin dito is, hindi ko alam kung may anak ba to or ikaw ang may anak. Parang ganun. May tao kasi may anak. No? Ako nakikita dito. Or maybe nahandle yung situation na ikaw or siya
vice versa, meron siyang naaalala sa nakaraan. Yun ang nakikita ko. Pwedeng naaalala niya mga kaibigan niya o mga tao na nakasakit sa kanya, or nandun yung sitwasyon na mayroon siyang, basta may nare-reminisce siya sa nakaraan. Yung isa iba sa inyo, tahimik lang siya pero there's a painful siyang nararamdaman, ano? May tahimik siya pero masakit, nasasaktan siya. Hindi ko alam mo eh. Yun. Tingnan natin yung mahal mo. Kumusta ang money ni Gemini this week? Money po ni Gemini this week. Kumusta po? Ano pong ibig niyo sabihin? Money ni Gemini this week. Ano yun? Okay. Okay, sa money mo this week, syempre nandun yung pag-iisip, 'di ba? Nag-iisip ka talaga, no? Kung ano dapat mong gawin na para masolusyonan yung problema mo when it comes to money. May mga bagay ka na gusto mong solusyonan. May mga bagay na you want to recover, ano? You try to make it balance. Syempre nandun yung pagtitiis mo na huwag ka munang gumastos or kaya gagastos ka pero limited, ganyan. Sa iba sa inyo, may lungkot, syempre. Kumbaga, siguro may mga nagawa kang sitwasyon o hindi naging magandang pasya in the past na about sa money, no? Yan ang nakita ko sa iyo dito. This week may pagtitimpi at pagtitiis. Ako nakikita sa iyo. Kumbaga, nahadon ka sa sitwasyon mo na magkakaroon ka ng pag-i-evaluate or kukontrolin mo or babalansehin mo yung pera mo. Pagkakasyahin mo yung meron ka sa ngayon. Ganun. Ang nakita ko sa iyo dito. Iba dito pinag-iisipan kung paano pa makakaano. Ay, may susuportahan ka ata pagdating sa pera. Ano ba to? May hihingi sa'yo ng suporta or ikaw ang hihingi? Magbibigay. Vice versa. Ano pa ang opportunity? Andito si Bibi, ista. Dito anak. Oy de. Ista, nihilo ka la. Dito nga sa ista. Wala ka dyan. Ano pa pwede natin malaman this week kay Gemini? Ano magaganap ang mangyari sa ba yan? Paluga. Okay. This week, may mga union. No? May mga makikita-kita. Ito na, inaayos ko tapos gugulihin na naman. May mga union, pakikita, ganyan. May mga gathering, maraming tao eh. Hindi ko alam why. Siguro haharap ka sa maraming tao o kaya may mga gathering na pupuntahan, celebration, yan, dealing, may mga kasiyahan. Also this week, may tao makikipag-communicate sa'yo oh. May tao makipag-communicate sa'yo, baka ayain ka. Ganyan. Na lumabas, ganyan. O kaya, kakausapin mo, usapin ka niya. Yan ang nakikita ko dito. May reconciliation. May reconciliation ako nakita. Pwedeng itong tao na to is hindi kayo nagkaroon ng pagkakasundo in the past and this time maaaring kumonek siya sa'yo or ikaw ang kukonek. This week may saya ka mararamdaman oh. If mag-feel happy ka. Sino kaya ito? Sana hindi ikaw, ano?
Kasi may taong gustong mag-revenge. May taong gustong mag-revenge. I hope hindi ikaw. Sana wag ka. Ate, in a good way ba siya? Ano, in good way po ba tong revenge na to? Ano po yun? Ay, wala. When it comes sa revenge, kasi ang nakikita ko sa kanya, gusto niyang matapos yung hirap na nararamdaman niya. Pwedeng good sa iba, pwedeng bad sa iba. Kasi same yung ano eh, dalawa yung direction na nakita ko eh. Kasi hindi kayo pare-pareho. Pero mag-trust ka pa rin sa intuition mo, ha? Dito. Pwede may mga tao na iba-backstab ka. Yan, may mga tao na lolokohin ka. Or ikaw, ito, lilingangin mo. May mga tao na hindi ka papansinin or hindi mo papansinin. Mga ganyan. Advice. May mga dealing, collaboration na nakikita mo. Alam mo, may hinihiling ka na isang pangarap sa buhay or you want to fulfill or gusto mo ma-accomplish pero ang sabi dito, hindi pa raw yung darating. Yun ang sabi. Delay pa siya, ibig sabihin. No? Sa iba sa inyo is nagkakaroon kayo, you feeling stress, anxiety, depression, may mga inaalala kayo na bagay-bagay, pwedeng family mo, karelasyon, anak, kung sino man siya, no, kung ano man itong pag-aalala na ito. But sa limitation kasi, limit, may mga, nagkakaroon ka ng limit. Kumbaga may mga bagay na gusto mo pang gawin, pero nagkakaroon ng limitation. Pwedeng may gusto kang kausapin, pwedeng may gusto kang aksyonan, gusto mo i-pursue, pero hindi mo magawa, hindi mo ma-aksyonan, hindi mo maumpisahan, ganon, no? Sa iba sa inyo. Ang daming tumatakbo na questioning when it comes sa'yo. You're feeling stuck, nakakaramdam ng pagka-boring, or ano yung dissatisfaction sa nakikita ko sa'yo dito. Mag-ingat ka pa rin, no? Iba dito, nag-ilusyon lang ng ilusyon. May taong manipulative. May tao na maaring pinagdududahan mo o pinagdududahan ka. May taong nangliling lang, manliling lang, o may panliling lang. When it comes sa advice, ito na, kailangan mo kasi ng katahimikan sa buhay. Tingnan mo naman, oh, tahimik ba yan natin? Huwag ka masyadong overthinking, huwag ka mawala ng pag-asa, lakasan mo yung loob mo sa mga pinagdadaanan mo. Mag-action ka rin. Huwag ka lang ilusyon ng ilusyon. Gumawa ka ng paraan, no? Marami kang kayang gawin, Gemini. Gumawa ka ng paraan. Kung kailangan humingi na tulong, humingi ka ng tulong, mag-action ka. You need to create, no? Kumbaga, handun din yung sitwasyon na mag-focus ka to your good intentions in life, making things happen, ang sinasabi dito. Start a new beginning in life, focus, and be open up. Kumbaga, no? Maging open ka rin. Alam ko naman na open ka, pero maging open ka rin kung ano talaga yung nararamdaman mo, ano talaga yung gusto mong gawin, ano gusto mong aksyonan, no? And then also, peacefulness is needed, yung sinasabi dito. May mga bagay na need to accomplish, need to fulfill, at need to let go. May i-offer daw sa'yo sa universe. Mag-trust ka lang sa intuition. Bibigyan ka daw niya ng sign para makakita ka ng mga repeating numbers, 1010, 111, or 999 man yan. Makinig ka doon, no? Kung ano man offer ito, huwag ka malostot, ha? Makinig ka sa intuition mo. Arigato naman si God bless.